Ganito ang diskarte ng mga normal ba na pag-asintada ng mga bricks. Ganyan lang, madali lang diskarte yan. Pero kung gusto mo ng design, ganito oh. Pabalagbag mo. Pero matrabaho yan, tapos lagyan mong gitna ng hala. Bakit kahoy ang nilagay niya dyan imbis bakal? Kahoy ang nilagay, tapos tinakpan ng simento, ano yun, daya. Pinaglingon-lingon man siya. Ay, unsa man ini, nandaya man pala ini. Hindi tapos dayon. Ayos din ang kanilang diskarte dito, ang ng foundation, no. Puting nila, mga bato na sa ilalim na malalaki, tapos buhusan na lang. Para-paraan kung baga, di ba? Sa palagay nyo guys, okay ba yung diskarte niya? Kung mga bungalow style yan, kakayanin na yan siguro. Or else bakod. Marami nagsabi guys ng last upload natin na hindi daw totoo yun, edit lang daw yun. Tatang totoo, ginawa talaga nila. Kumbaga, patapos sila puting, lagay ng foundation, yung pinaghukayan nila, lalagyan nila yan ng riprap na bato bago sila maglagay ng bakal para sa tie beam. Yun oh, mayroon dyan dugtungan para sa tie beam na. Ayos din ang idea na ito eh. Kumbaga, nilagyan nila ng label yan por parehas ang sukat, tapos pahidan nila ng skim coat. Pagkatapos sa kanila diin-diinan ng galing din ng technique nila ah. Kung baga mag-molding sila, magawa sila ng moldura dito or mag-design. Meron siyang hulmaan na kung baga magkilalabas ang flower. Yan oh. Ididikit lang nila dun sa wall. Kapit agad. Abay malupit. Sa ibang lugar talaga puro na fabricated or ano na tawag nito, puro precast na, mapakulong man o wall, talagang puro precast na, hindi lang talaga hagdanan. Kung baga pag install na lang, kasi ginawa na nila sa pagawaan, tapos paglagay dito wala na, hakot na lang oh. Tingnan nyo oh. Para sa wall yun oh. Agoy, okay kaayo to. Medyo kailangan mo lang dito ng kung hindi kaya, kailangan mo lang talaga yung mga heavy duty na mga mag-aangat yan. Pero kung kaya, buhatin na lang ng maraming tao. Kaya sa kanila, mano-mano yan. Oh. Ganito na yung pader ninyo. Oh. Okay na. Oh.